Good morning, good day. We are live today kaya walang caption pero gagawa tayo ng video caption sa YouTube para makita nyo. Kasi minsan may mga tao na gusto mag-take note sa ating devotion. Okay? Ang verse for today natin ay makikita sa Matthew 28 verse 19 and 20. Okay, I'll start with the English version, the King James Version. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tagalog, Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Turuan sila na sumunod sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo, at pakinggan ninyo. Ako ay laging nasa inyo, maging sa katapusan ng mundo. Ang ating paksa for the verse for today is the power of the name. Kaninong name? The name of God. Marami nagkikipag-argue sa Old Testament, maraming pangalan si Lord God. Isa na dyan yung last episode natin ay yung si Yahweh. Sometimes they call it Jehovah. Sometimes in the English British version ng King James, which is English, is Jehovah. Kasi during the time, they cannot pronounce exactly the accent of the Hebrews. Take note, the King James Version is during the 1611 English. Kaya ngayon, hindi na natin masyado yung mechanics kasi hindi naman tayo nag-aaral ng theology. Pero kailangan natin malinawan kung ano to. First, ang ating topic is rejecting Jesus is rejecting God. Again, ang pagtatakwil kay Jesus ay pagtatakwil sa Diyos. The divine name of Jesus, take note, name, not names. Bakit? Bilang tao, hindi natin siya mauunawaan in nature. Sabi nila, pantheism. Essence. Sabi naman ng mga Buddhist at saka yoga. But they are actually teaching the same person. As a person, using the textual language, kasi merong language by description, pictograms. Pero sa Tagalog o kaya sa Filipino language, wala tayong pictogram maliban sa Sanskrit. Pero hindi tayo masyado pupunta doon. Ang pupunta tayo dito sa we cannot ask God anything because without Jesus, healing, abundance, protection, provision, progress, victory in life, and also we cannot ask the Holy Spirit without Jesus, or the Holy Spirit to ask Jesus, vice versa. Pero hindi yan ang topic natin. Yan ay background topic as we go on. First muna, sa English, mapapansin nyo, sinabi niya ganito. In the English language, he said, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father
and of the Son, and of the Holy Ghost. Take note of these words. It says, in the name. The word name is singular. That is why it is constructed the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. It did not say, in the names of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. It did not also say, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. Sa Tagalog, ganito ang pagkasabi. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi sinabing sa mga ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi rin sinabing sa mga ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi sinabing sa ngalan ng Ama at ngalan ng Anak at ngalan ng Banal na Espiritu. Lalong lalabo ang unawa natin dito. Kaya mahalaga to dahil kay Jesus tayo dumadaan para maka-access sa Ama. Ang maraming hindi nakakaalam, ang nakita ni Moses sa Israel ay actually si Jesus Christ. Pero hindi yan ang topic natin. Next time, topic natin yan. Papatunayan natin kung paano ipaliwanag yan nang hindi interpreted. Kung hindi talagang may sinasabi sa Biblia. Nakita na ni Moses, ni Abraham, si Lord Jesus. Pero bigyan ko kayo ng background. Sa John chapter 8, sabi ni Jesus Christ, before Abraham was, I am. So, and he rejoiced and glad of this day. Kaya importante mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay nakasentro kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ang bida sa buhay natin. Mahirap maggaling-galingan sa Biblia. Marami akong kilala nagmamagaling sa Biblia, pero tingnan mo ang pamumuhay, hindi tama. Minsan sasabihin pa, oy magaling, tama yan, tuloy mo yan, pero siya walang ginagawa. Nakakalungkot. Mahilig pa maghatol ng kapwa. Sometimes they pretend they are happy for you, pero hindi. Dapat, imbis na magalit ka sa kanila, maawa ka pa. Bakit? Mahirap magpanggap na may Jesus kahit wala. Kaya wag nating gayahin yung mga religious hypocrite ng panahon ni Jesus Christ. They hate new teachings. They hate to update themselves. They hate to listen to the heed of the Holy Spirit in Christ Jesus. You cannot ask anything because you have no Jesus Christ. At sabi niya rito, balik tayo, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, which means one name. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost are one name. May nagtanong pala sa akin before nung ginawa natin tong video. Bakit ho merong salitang Holy Ghost? Kasi yung Holy Ghost, take note, dalawa ang interpretation ng School of Thought noong 1611, noong tinranslate ang Bible. Sabi nila, magkakaiba daw ang view nila, ganyan-ganyan. Pero meron akong na-research that during that time pala, pakinggan yung sinabi ng Lord sa akin. Anak, nung sinabi ko yan, resurrected or risen Christ Jesus na ako. Ano ba ang tawag mo sa espiritu nung ikaw ay unbeliever? Di ba sabi nila multo? Napagkamalang nga multo si Jesus Christ. Kung naalala niyo yung discussion ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, sabi niya, ang multo ay walang mga buto, walang laman. Tingnan niyo ang aking mga kamay.
ang sugat sa aking mga kamay. Tingnan nyo ang sugat sa aking tagiliran. Kaya nung sinabi niya itong Holy Ghost, this refers to the resurrected Christ, the Spirit of Christ, who attained human soul. Kaya nasabi ang Holy Ghost. Yan ang dahilan. But it has the same meaning as pneuma, the Holy Spirit. Yan ang history ng translation ng King James Version na yan. Sabi dito sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. What does this mean? It means that Jesus Christ is encouraging us to follow all the teachings He has told His disciples. Why do I say disciples, not apostles? Because before you become an apostle, you must be a disciple. Before you become a disciple, you must be an apostle. How? By witnessing the miracles, healing, provisions, protections, and situations that you will find very awesome when you have a relationship with Jesus Christ. Mararanasan mo ang mga milagro, ang kagalingan, ang mga sitwasyon na kaiba-iba, kahindik-hindik, kagilagilalas, mga imposible pero mararanasan mo dahil sa Diyos. Magkakaroon ka ng breakthrough, progress, abundant blessing. Kahit minsan hirap ka, i-renew ng Lord Jesus Christ ang strength mo. You ask to be filled with the Holy Spirit, may pagbabago. Kaya mga kapatid, napaka-importante na meron kang agreement dito sa sinabi ni Jesus. Ang nagsasalita dito si Jesus. Ulitin ko ang verse 19 to 20. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa. Be identified, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Isang ngalan lang. Kaya pag nireject mo si Jesus, dahil sabi, ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal. Pag nireject mo si Jesus Christ, nireject mo na rin ang Ama at Anak at ang Banal na Espiritu. Pero kung tinanggap mo si Jesus Christ, ngayon pa lang, sabihin mo na sa sarili mo, in your heart, I receive you, Jesus, as my Lord and Savior. Tinanggap mo na yung Ama at ang Banal na Espiritu by faith. Tiyak yun, hindi pwedeng, at saka ito pa, Mayroong mga nagsasabi, si Kristo daw ay tao. Hindi po. Si Kristo ay Diyos at tao. Si Kristo ay tao at Diyos. Kasi ibang topic yun sa susunod, sa verse for today. Kasi hahaba. Kaya mga kapatid, pag sinabing humayo kayo, sabi niya rito, balik tayo sa verse 12, turuan sila na sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. At pakinggan ninyo, ako ay laging nasa inyo. Kung si Kristo ay nabuhay muli, naniniwala kayo sa risen Christ Jesus. Naniniwala kayo, magbibilin yan, hindi mo dapat pagdudaan. Kasi sabi niya, ako ay laging nasa inyo, maging sa katapusan ng mundo. Hindi ba ang ganda ng promise? Hindi ka pala niya pababayaan. Kasi sinabi niya yun sa kanyang alagad. At kung ito ay you're taking it at this face value, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Kaya napakaganda ng salita nito. Sabi niya, teaching them to observe. Observe mo lang. Tingnan mo. Tanawin mo. Nandyan na, observe. Susundin mo na lang. Teaching them to observe, to follow. Kaya napaka-importante niyan.
Kaya nga dun sa name na yon, nakikita rin natin, compare natin sa John chapter 1 up to 2. Sabi niya dito, let us read it in English, the King James Version. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same, verse 2, the same was in the beginning with God. What is that? The beginning, the Word. And the Word was with God, and the Word was God. If we are going to substitute the Word, it will say like this. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was... You can say, in the beginning was the God, and the Word was with God, and the Word and the God was God. Like algebra. You substitute the variables. Para ka nag-aral ng algebra matematika. Sa simula pa lamang ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Itong salita ito ay nasa simula pa kasama ng Diyos. Kung gagawin mo yung logic ng John chapter 1, parang mathematician si John, though siya ay mangingisda. Pakinggan nyo, sa simula pa lamang ay ang Diyos, at ang Diyos ay kasama ng Diyos, at ang Diyos ay Diyos. So, sasabihin natin, sa simula pa lamang ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Verse 2, itong salitang ito ay nasa simula pa kasama ng Diyos. Kung naalala niyo yung Genesis chapter 1, sinabi ng Diyos, in the beginning, God, di ba? Basahin natin para eksakto. Para walang labis, walang kulang. Okay? Basahin natin ang Genesis chapter 1. Ito, may importante ito mga kapatid eh. Tingnan nyo. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the waters. And God said, let there be light, and there was light. Ikakat ko kayo dahil hahaba ang ating verse for today. Alam ko may mga iba nagde-data, so huwag naman natin pabahin. Pero napaka-importante ito. Sa Tagalog, pakinggan nyo ang pagkasabi. Noong simula nilikha ng Diyos ang langit, ang mga langit at ang mga lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. Ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa ibabaw ng katubigan. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Punayin nyo dun sa verse 2, ang sabi niya, ang lupa ay walang anyo, walang laman. Ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng katubigan. Take note, binanggit ang Spirit of God at ang Espiritu ng Diyos. Ngayon, kung babalik tayo sa ating text, sa Matthew 28 verse 19, iisa lang pala ang Ama, ang Anak, at banal na Espiritu. Katulad sa Ingles, it used the word name, not names. Kaya yung sinasabi ng 3-in-1, wala talaga sa Bible. May 3-in-1 sa Bible, pero yung salitang Trinity, 3-in-1, wala. Pero kung iintindi nyo, sa isang pangalan, pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu ay iisa. Kaya wag dapat pagtalunan yan. Kasi ang linaw, grammar pa lang, o panitikang Tagalog o Pilipino, name, not names.
Sabi niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Tapos, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. I am with you. No? Kung Tagalog yan, humayo kayo at gawing mga alagad ng mga bansa. Bautismohan sila sa ngalan. Hindi sinabing mga ngalan. Paniktikang balarila po yan. Hindi mga ngalan. Ang sabi, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kung i-compare mo yung Holy Spirit dyan, sa verse 2, sa Old Testament pa lang, iisang pangalan, ang Espiritu ng Diyos, no, ay sumaibabaw sa mga tubig. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang Holy Spirit, si Jesus Christ at ang Ama, ay Diyos. Si God pala yan. Ngayon, para maintindihan natin sila, ginawang ganyan. Kasi textual language yan. Hindi pictogram, hindi tetragrammaton, ginamit yung name. Kaya kayo, kung kayo naman ay Katoliko, intindihin nyo to. Hindi ko kayo aalisin sa inyong reliyon. Pag ginamit nyo ang pangalan ni Jesus Christ, which is above all name, kasi Diyos siya eh. Hindi naman pwedeng hindi maging Diyos. Bakit? Eh, sino ipapako sa krus di walang kaligtasan? Sino mabubuhay nguli? Huwag niyo sabihin si Jesus Christ, impostor. Yung tao nagbabasa, yun ang impostor. Kasi ayaw niya tanggapin ang katotohanan na ang Ama, ang Anak, Banal na Espiritu ay iisa. Kasi sabi, name eh. Oh. Although sinabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, iisa ang Diyos. Tama rin yun. Wala naman sinabi ditong tatlo ang Diyos eh. Ay sinabi nga dito, isang ngalan eh. Hindi naman sinabing mga ngalan. O kaya, hindi na reward natin. Kunyari, na-reward. Kunyari lang ha. Mamaya ma-misquote nyo ako. Bautismohan sila sa mga ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya walang healing eh. Kasi hindi iniintindi to. Ang unang entry ng ating faith ay sa ating wisdom, sa ating knowledge. Ang knowledge, pag tamang application, wisdom. Pero kung may knowledge, hindi mo naman ma-apply, hindi yung knowledge, dead knowledge yan. No? Stock knowledge yan. Pero kung na-apply, that is wisdom. Kaya sabi rito, in the beginning was the Word. In the beginning, kinote ko yung Genesis chapter 1, verse 1 to 2. And was the Word, and the Word was with God. The same in the beginning with God. Kaya mga kapatid, kung babasahin natin ang verse 14, ang sabi sa King James English, and the Word was made flesh and dwelt among us. We beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Verse 14, Tagalog ulit, ngayon ang salita ay nagsalaman at namuhay kasama namin. Nakita namin ang kanyang kalwalhatiang katulad ng nag-iisang nagtatanging katauhan na parito mula sa Ama, punong-puno ng biyaya at katotohanan. Ibig sabihin, biro mo, Diyos, infinite God to a finite flesh, nag-manifest. Si Jesus, 100% God, 100% man. Kung hindi siya 100% man, paano mo siya ipapako? Paano siya mamamatay kung Diyos siya? Paano siya magkakaroon ng sugat? Paano niya tayo tutubusin sa kasalanan? Siya yung divine sacrifice in the flesh without sin to satisfy the holiness of God.
Kaya mga kapatid, malaki ang utang na loob natin kay Jesus Christ in all dimensions of our lives, in all situations, good and bad. You may call it good and bad according to your preference. But God rescued us. Kaya mga kapatid, there's a warning for those who reject the Word of God. John chapter 12 verse 48. He that rejects me, Jesus is speaking, receives not my words, has the one judges him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. Verse 48 of Tagalog, no? Ang sino man tumanggi sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ito ang salita ng aking sinabi at siyang hahatol sa kanya sa huling mga araw. Kaya mga kapatid, napaka-importante sundin natin ang kautusan ni Kristo. Hindi yung buong kautusan sa Old Testament, hindi mo kaya sunurin lahat yun. Masusunod mo lahat ng nasa Old Testament kung susunod tayo kay Jesus Christ. Ang sabi niya sa John chapter 12 verse 50, and I know that this commandment is life everlasting. Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, I speak. Alam ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya iyong mga sinasabi ko na ayon sa sinasabi ng Ama sa akin ay sinasabi ko sa kanila. Kaya ako, mga kapatid, baka ma-misinterpret nyo, hindi ako nagbablog para maging sikat. Nagbablog ako, tawagin ng vlog, pero sa akin hindi vlog to eh. This is actually a ministry to preach, teach the gospel. Wala nang ibang pinakamataas na dapat bigyan ng papugay, papuri, pagsaludo kung hindi si Jesus Christ. At isabuhay ito. Mga kapatid, ito na lang ang ating verse for today, Matthew 28 verse 19.